November? Okay. In anong birthday? Now therefore you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, verse number 21, in whom all the building fitly framed together groweth unto holy temple in the Lord, verse number 22, in whom ye are also builded together for the habitation of God through the Spirit. Father, we thank you. Maraming salamat sa inyong kabutihan, kahabagan. Right? Kanya may asher. Yung asher magagawin sa yung kusang kaupo. Right? Eh, tignan nyo ho, pagka kayo nanonood ng basketball, saan gusto? Gallery o ringside? Okay, ringside. Pag gusto mo ng concert, saan gusto? Ringside o sa gallery? Yung ganyan ang kalita kumakanta. Magustuhin natin, kitang sikat na ng laway. Eh, bakit na simbahan eh, gusto mo yung solayo? Tama? Bakit? Para makauwi agad. Nagsimba ka pa. Am I right? And we're not here to be entertained. Okay? We're here to hear, thus saith the Lord. Yun ho ang naisin natin. Mababait na nga mga pastor ngayon. Ayan si Piniel, naaalala niya si Pastor Pablo pag nag-preach. Pagkatapos ng preaching, tatanungin, ano yung sa'yo, Pastor? Mga tarantado, gago tayo. Eh, ganun lagi yun. Pag kami umalingaw ng mic, hindi niyo ba kayang ayusin ito, mic? Gago kayo na bumanga kaya. Eh, ganun talaga. Bull preachery. Hindi, pag tinanong niya sa'yo, gago tayo. Ano sabi? Gago tayo. Eh, doon kami nakabili. Eh, hindi mo sabihin niya, ipopos pa yan, ako, di ba? O ilalagay pa, ito ang pastor namin. Masyadong mababaw ang tolerance sa faith. Tama? Pag nasa simbahan ka, hindi ito simbahan ni Pastor America. Hindi ito simbahan ni Pastor Murada. Ito'y simbahan ng Panginoon. At sabi nga ng Ephesians, okay? And husbands, love your wife, even as Christ also loved his church and gave himself for it. Minahal ni Kristo ang Eklesiya at kanyang ibinigay ang kanyang sarili. So ano ba ang daya natin? Paano natin dapat itrato ang Eklesiya? The same way Jesus treated the church. We need to give the best time, the best talent, and the best treasure that we have for God. Sabi ko nga po kanina umaga, ako'y 19 years old nung pasok pumahan ng Panginoon. Doon kami sa tulay. Nasa tulay ka naman, Penny? Sa tulay. Tatalong po 30 tao lamang. Hindi naganahan ang simbahan. Okay? Ang Sunday school namin sa bubong. Sa mga bata. Oh. Hindi ganyan kalanda mga piano ka. Wala. Pero kami nanatili. At kung lumipat kami sa 2020 MRAS, kami garahe lang yun. Okay? Garahe at bubong. At pagka maulan, abay talaga namang wala kang marinig sa mensahe kasi puro ulan. Oh. Alayo pa, wala ng jeep at bawi. Kasi pastoy pagkahaba-habang mag-preach. Papasok ka sa dynetics to. Dynetics ka na rin, papasok ka sa dynetics yan. Maglalakad mula sa Makabulos hanggang EDSA. You see? Para magsimba kami. Kami naman maglalakad papunta doon. Pero ba't kami nag-stay? Kasi nakita natin sa salita ng Diyos kung paano tinrato ng Diyos yung Eklesiya. He loved the church and He gave Himself for it. Tapos ikaw na recipient ng kaligtasan. Ikaw na nagtamo ng kapatawaran. Barubal. Entitled. Pero wala tayong karapatan. Dinampot lang tayo sa kasalanan. Oh, di ba? Sabi ni General kanina, kami ho, pag nagkasala, hinuhuli. Kayo ho, bago magkasala, gusto sana ikama. Hindi ho, kanya
hindi na ako itatanong. Why would you call Him Lord, Lord? Tapos yung gusto natin ang nais natin. Maliho. Bakit pa tayo nagkasala? Kasi gusto natin ang gusto natin eh. Tama? Bakit ka tumino? Ba't naging mabuti kang ama? Ba't naging mabuti kang ina? Ba't naging masuruni kang anak? Dati malasagot ka. Dati ang angas-angas mo. Dati lasego ka. Dati babae mo. Dati bakla ka. Hindi lalaki ka na. Bakit? May preaching. Binago tayo. Just try to imagine. Kung hindi tayo dapat ng Ebanghelyo, isinagpatay na tayo o may sakit tayo. May right? Baka hindi natin natingnan yung rangyan ng biyaya ng Diyos. May right? Tapos ngayong kahanip ka ng simbahan, I, me, myself, this is the pyramid of selfishness. I will insist what I want. I want it my way. Abay mga kapatid, kahit sa video kayo, wala na yung my way. Pagkatapos umawit, hindi niyo napansin, nagbabari na. And now the end is near, and so I face the final curtain. I did it, ibig saya, we, patay. Hindi po pwede ang I, me, myself sa Ecclesia. It is always God's way. It is always the Bible way, not even the pastor's way. Am I right? Ang mga pastor po, si Pastor Murata, hindi yan nag-preach for so many years na ito gusto ko, no? Ito sabi ng Bible. Are you saved? Are you going to heaven? Are you a member of the church? Baptist ka ba? Ano ba pagkakaya na Baptist? He shows the way, points the way, gets out of the way. Tama? We live no other name but God's. Ang itinataas natin, pangalan ng Panginoon. We follow none but the Word of God. We follow none but the will of God. Regardless of our feelings, regardless of the circumstances, ang susundin natin salita ng Diyos. Hindi yung lipsi. Kinukwento ko kanina kay Pastor meron kong basher. Talagang nakita ko sa isang conference at siya nagtimpla ng kape. Saan ko nagtimpla ng kape? Abay, tama na yung malimig mo na naman makakadapan niya ng dapa. Tapos napagdan mo ito. Talagang saan ito nga. Kung pairalin ko yung I, me, myself, sasapakin ko to. Bakit? May school nature ako eh. Kaya na sinabi ko, wala yung sisumbay man. Sabi nung nag-boost na kape, ay, sorry ha. At yung sabihin, sorry ka, kamuti. Sabi niya, mainit yan. Hindi sinabi ko na lang, mas mainit pa din ang pinagdaanan ko, hindi ako umaray. Amen. Because they want me to be provoked. They want me to bring out the bad side of me. Ito papatulan. Sabi na, may kape ka. Sabi ko, okay na ako. Kasi to be coffee is this. Christ offer freedom, forgiveness, everyone, everywhere. Sabi niya, yung damit mo, yun lang. Mahal niya, pero okay lang. Nalaman ni Freddy, sabi niya, ano nangyari? Sabi ko, pinahintulutan ng Diyos. Pinahintulutan ng Diyos ako'y masabuyan. Pinahintulutan ng Diyos na ako'y masaktan. Bakit? Para tignan ano ang magiging reaction ko. Hindi lahat ng asong tumatahol babatuhin. Bakit? Bakit lahat ng asong babatuhin? Makikita mo, di lahat ng laman ng backpack may puro bato. Ay, di mahuhuli ka, bakit may bato? Nothing but the Spirit of God should prevail in the church. Dapat yung Espiritu ng Diyos, dapat yung salita ng Diyos, dapat yung kanyang kalooban. Okay? At pag committed tayo sa Diyos, okay? With the same Spirit, with the pastor and the Word of God, tatandaan nyo, walang dahilan para hindi pagpalain ng Diyos ang Ecclesia. Kasi, kaya nasabi ko nga po kanina umaga, ano kayo maging pastor noong 1996, sabi ko sa kanila, pag hindi tayo nagkaisa, hindi tayo papapalain. You know what? Do you want your church to be blessed?
Do you want your church to be favored by God? Okay? Pwede. So, ano kailangan natin gawin? Okay? Dapat meron tayong covenant with each other. Our church covenant membership, unang-unang dapat natin tingnan. Okay? I will strengthen, I will protect the unity of my church. Dapat pinalalakas mo yung pagkakaisa. Pinakitibay mo at pinoprotektahan mo yung pagkakaisa. Spell unity. You know how I spell unity? U-N-I-T-Y. Meron? Pag walang U-N-I, walang T-Y. Walang pasasalamat. Bakit ka mo? Psalm 133 verse number 1. Anong sabi? Mastarin niyo ang pagkabuti at pagkaligaya ng mga kapatid ay nananahang magkakasama na may pagkakaisa. Tignan mo ha? How beautiful and how pleasant. Napakabuti at napakasaya, napakaligaya ng magkakapatid ay nagkasama ng magkakaisa. Na may pagkaisa tama? Isipin mo, galing tayo sa iba't ibang concept ng buhay. Iba't ibang level. May nag-aral, may farmer, may professional, may Bisaya siguro, may Ilocano. We came from a different culture. Pero hindi mo nakita nung nagpapaawit dito yung song leader. Tama? Abay, may harmony. Tama? Yung piano dyan, yung tiklada. Di ba? Ano nakalagay dyan? Ebony and ivory. And we're together in perfect harmony. Side by side in the shadows. Di ba? Kantahin ko na. Di ba? May tinig at saka mabuti. Magkasama pero pag tiniklado mo, may harmony. I ask you, may harmony ba sa church? Ano ba ang effect ng blessing pag nagkakaisa tayo? Verse number 3. Kung gaya ng hamog ng Hermon at ang hamog na tumutulong mula sa mundo, mula sa Zion, for there the Lord commanded the blessing. Utusan ng Diyos ang blessing dumating sa Ecclesia. Pag hindi tayo nagkakaisa, why would God bless the church? Why would God give you a property? Why would God give you a building? Hindi kayo nagkakaisa. Tama? Ang kailangan natin yung blessing ng Diyos. Hindi yung pag may Amerikano tayo. Ito lang ang Amerikano, Amerika. Tama? O pag may Koreano tayo, ay pag walang Koreano, ano nga siyo? Kasi, paano kung wala ang Koreano? May right? Pero kung may unity, may right? There the Lord commanded the blessing. Kaya sinabi ko noong 96, pag hindi tayo nagkaisa, huwag kayong umasa, mga nagkaisa. Pwede na ito yung building. Ayun nagkaroon ng pagkapunlan. Sabi ko ni Pastor Benny noong 96 December, pagkainin ninyo kasi nag-iinin na amen. Oo! Ang ingay-ingay nyo palibasa ang offering ng barya. Sabi ko, sige ho! Sige! Insultuhin mo kami! Sinachallenge siya kami. O, sige! Sige lang! Hindi ko sinabi, January, mag-building na kami. Hindi ko sinabi na magkakaroon kami ng magkakalisa. O, sabi ko sa kanila, gawin natin ito. Alam niyo po mga kapatid, kaya namin pakusalamat kay Pastor Pablo, sinimulan niya, na may pangitain siya, itinuloy ko. Wala akong binagong doktrina. Okay? At hindi ako nagpalit ng pastor. May pastor dumating. Sabi niya, Joey, wala na pastor mo. O, ngayon po, ako na tatay mo. Sa akin na magre-report. Okay? Sabi ko sa kanya, ang pastor po ay nagkaroon ng pagkakamali sa aspeto personal. Pero sa doktrina ay wala. Pag yan ay inulit mo, hindi mo na ako makikita kahit kailan. Hindi ako dadalo sa conference mo, hindi ako tatawag, hindi ako makikipag-meet sa iyo sa fellowship. Wala. Ako yung ayos. Alam mo sabi niya? Tinitignan ko lang kung nabibili ka. Tinitignan ko lang kung may presyo ka.
I ask you, magkano? Sabi ko, Pastor, I'm not for sale. I am not for sale. The doctrine of my pastor said, he taught us to stand for the word of God. And I'm going to stand. And he was so happy. Sabi niya, I'm settled with you. There was a time nagkaroon ng conference, crusade. Sabi ni Pastor Benny, oh, tara! Meron tayong crusade! Sige po! Sama kami! Kaya na natin! O sige, sino speaker? Binagit ang speaker! Naku po, Pastor. Bakit? Kabilin-bilin na ng tatay ko sa Panginoon. Hindi kami dapat sumama sa kanya. Bakit? Umalik yan sa kamay ni po. Wala na naman ang tatay mo. Pero yung araw na sa amin, anong itsura ko na yung mga member na nandiyan sa amin, alam itinuro ng pastor ko. Tapos dahil sa iyo, sasama ako. Iiwan ko yung stand niya. Eh, hindi ako sasama. Ano ba? Sinamahan kita sa lahat. Bible mode, everything, lahat. Dito hindi kita sasamahan. Bakit? Hindi ko kayang baliin ang itinuro ng aking ama sa pananampalataya. Pero huwag ka maganda, hindi kita uupakan, hindi mo sasaktan ng pangit, kasi walang basahan ng trip-trip mo yan eh. Sabi niya, totoo kay Joey. Nasabi ikaw, Butch. Igaling kay Pastor Belmonte yun eh. Kasama ba? Hindi po. Bakit? Sabi rin po ng pastor ko, hindi kami dapat sumama. O ikaw, Emerson. Eh, galing mo kay Pastor Ronald Cati yun. Kasama ba? Hindi ho. Bakit? Turuhin ng pastor ko. Sabi ni Pastor Benny, tama, hindi rin ako sasama. Bakit? Turo rin ng tatay ko. Kami nanindigan. Are you following me? Because I want the better heart. I say, we may look better, but we cannot be greater than them. Sila naglagay ng foundation. Sila naglatang. Tama? Kung mag-ingat kayo, napakaraming mga nag-preach sa Facebook, sa YouTube. Tama? Pakikinggan mo. Pag uwi mo, aawayin mo si Pastor. Pastor, ang tama itong nabanto sa faith. Shh! Hindi ka na kilala. Hindi ka na pinag-pray. Pero kung pastor mo, kung ikaw tagarinig, kung ikaw nagkabatikan niya ng pastor mo, kung tagarinig ito, kay pastor, you say, you know say, you stick with what your pastor taught you. Hindi mo sino kakasama mo, makikita mo sa Facebook eh, yayakapin mo na, pag ang doktrina hindi umaayon sa doktrina ng pastor mo, observe but not absorb. You stay with what your pastor said. Bakit? Kasi gusto natin ng blessing ng Diyos. For there the Lord commanded the blessing. May dinagulot si pastor na simula kami mag-building. Sabi ni Pastor Benny, ano nangyari? Itinuloy po yung araw ni Pastor. Wala kami binago. Nagkaisa kami. Dinatayo yung building. Naitapos. Masabi ko pang tihira. May basketballan pa. Ang ginagawa ni Pastor Benny, wala silang service ng Miyerkules. Thursday at Tuesday. Papupunta sa church ng Miyerkules. Ng gabi. Magbabasketball. May service naman kami. Church, pabayaan nyo sila ha. Pag MPD, diretso yun sa gym. Hindi magbabasketball sila habang may sa service kami sa baba. Bakit? Walang basagan ng trip. Wala silang service. May service tayo eh. Basketball lang kayo rito, pagpihira. Sabi ko bakit? Bakit nagkaroon ng basketballan? 4th floor. Bakit may basketball court sa kabila? 4th floor. Bakit? Nagkaisa. Church, naiintindihan nyo ba pag nagkaisa kayo? Right? Pag how beautiful and blessed for brethren to dwell together in unity. Why? Because that is where the Lord command the blessing. Walang magic, walang himala. Pag may unity, pwede. Right? Pwede. Okay? Tatandaan natin, in essentials, let's have unity. Unessentials,
answer, let it be. Okay, kung ayaw mo naman yan, pasabihin niya, doktrina ng Brussels, what is that? Let it go. Non-essential sin, di ba? O, alam mo, kung pupunta kay Pastor Benny Abate, mabukod ka na sa sapatos. Hindi na pwede pumunta doon ng sapatos. Doktrina yun, hindi. Preference. Am I right? Bakit? Sabi niya, pagka pinasok mo sapatos mo, nilinis ko, may pag walang sapatos, nakamedas ka, di ko naglilinis. Kasi pag nagpiprit siya, di ba tinatama ka, ginagawa ko. Ano? Kung nilinis, o di maganda. In non-essentials, there should be liberty. We have liberty kung sino yung host, sino ang special number, sino magpapakanta, sino ang magpapiano, sino tugtugtog. We have liberty about the implementation of the program. We have liberty kung anong unahin, yung building marini, kung ba ano. We have liberty kung ano ipapakain. Thinking ako, masarap kung ipapakain. Shawpan. Tapos meron pang ano, yung ano, panigi. Panigi, marami. Tapos, parating mo sa akin, tulong na. But in all things, we show charity. Lahat dapat ng ginagawa natin ang pundasyon, pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Bakit ka nagsisimba? May pananampalataya. Bakit mo ginagawa? Kasi mahal ko ang Diyos. Kasi kung hindi mo mahal ang Diyos at walang pananampalataya, zero, nothing, nada, not counted. Am I right? Di ba sinabi ng Roman, pagka ikaw kumain, wala ka na napataya, kasalanan? Let all things, sabi ng Bible, pag ikaw ay nagsulog na sarili mo, walang pag-ibig, nothing. Pag nabili ka, walang pag-ibig, nothing. Kung kumanta ka, walang pag-ibig, nothing. Am I right? Nothing. Kaya ka lang. Love works out for unity. Bakit nagagawa ng isang tatay at nanay na magpahirap, lumayo, magtrabaho sa abroad? Para saan? Mahal ang family. Pag narito ang tatay at nanay nakita na susunod ng bahay, pagpipilit sila pumasok, tinignan ng anak. Bakit? Pag-ibig! Tama? Nagagawa ka sa mundo yun eh. Ba't hindi natin magawa sa Panginoon? Tama? Mamamatay ka ba pag nagbigay ka ng kaloob? Hindi, am I right? Sabi ko kanina, ako'y nagsimula ng 19 years old ako, nabuhugas ng jeep just to wash jeepney, 5 piso, 50 centavos tithe, 50 centavos love offering, 50 centavos mission offering. Kaya sabi ko kay Ellen, pag nag-asawa tayo, huwag mong pakikilaman ng offering ko. Sabi niya, huwag mo rin pakilaman ng offering ko. O di sige. May mga anak sabi sa 1989. Sabi ko kay Pastor Pahato, Sunday, Pastor, pwede iba na lang ako mag-drive sa inyo? Bakit? Mga anak ko si Elena. Alam mo sagot, ikaw ba magpapanak? Ikaw ba magpapanak? Hindi ho. Sabi ko, mag-drive. Sabi ko, Ellen, tumili ka mag-isa. First baby! Mahal ko ba si Ellen? Oo. Mahal ko yan ako. Ay, may shipper naman. Hindi ko nga alam kung lalaki babae kasi walang gender reveal. Wala eh. Wala pang blue tsaka pink. Wala nun. 89 eh. Sabi ko, umuwi ka. Siya pupunta sa barangay. Barangay ha. Kasi wala akong pera eh. Eh, na naman ni Pastor Benny siya pag nagpupunta sa church, talagang simple lang nun. 350 ang binayad. Kasi barangay eh. Line in. Pagkatapos ko pagdating si Pastor ako, tayo pwede ko naman ako. Eh bakit ba? Nakalimutan niya. Nanganak na ako si Ellen. Ay, oo, sige. Bumalik agad ha! May service! Oo, may service ha? Bakit? Availability is adjusting your time, your schedule, and priorities. Correct mo kung Pastor Eric ha? According to the wishes of whom you serve. Character traits. Doon sa librong Achieving True Liberty. Ang availability, i-adjust mo yung time, priorities mo, schedule mo, ayon sa naisin ng kung saan ka naglilingkod. Hindi pagdating ko ngayon sa kainin, sabi ko, Ellen, ano anak natin? Lalaki! Lalaki! Kinuha mo yung Bible! Pinalo mo yung puwet! Bakit? Para malaman kong kumuhay. Hindi umiyak. Tama? Naiyak ko ba?
Libuhin ka pa. Tama? Sabi ko, lalaki, ipapangalan natin dyan, Jeff. Bakit Jeff? Jose, galing kay lolo niya, lolo ko. Eric, galing kay Pastor Pardo. Francisco, galing sa kapit ko, Jeff. Sabi ko, Lord, hindi ko kayang buhayin ng anak ko. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kang gagawa ng walang faith at walang love. You know what I did? I raised my faith and my love to God. Ginawa kong 40% ang offering. 10% tithes, 10% love, 12% mission. Local mission. Okay? So yun ang nangyari. Tinuloy ko yun. 1991, si Pastor wala, nasa Amerika. Okay? Kasi sabi niya, pag may Amerikano tayo doon, makakabit tayo ng property, tayo ng building. Sabi ko, sige na, ano ba sila ng building? Di ako yung nagsusoul winning. Habang nagsusoul winning ako, pinakawin ako ng isang kaluluwa. November 16, 1991. Sabi ko, hi, good evening po. Nalala mo si Rep. Villanueva, Penny? Sabi ko, kasama siya. Sabi ko, magandang gabi po. Ano po pangalan niyo, ma'am? Malu daw? Yeah. Ito po si Ate Lep, ako si Joey. Can I ask you a question? Ano yun? Kung mamamatay ka, saan ka pupunta? Ba, hindi ko alam. So, initisan namin. Tapos Saturday, November 16. Can I invite you tomorrow? Since you accepted the Lord. Sige po, umating kinabukasan. Pero pagka ako yung nag-preach, may tinataas ko yung preacher ni Pastor Fajardo. Mga kapatid, bago magsimula, ito ho ang picture ng pastor natin. Hindi ho ako ang pastor dito. Si Pastor Fajardo. Papakita ko yung picture. Okay, bakit? Kasi pag wala si pastor, pag may nag-preach, akala na nag-preach siya na, pastor. Relate? I told them I'm not a pastor. Kuya lang ako dito. Okay? Yung tawin ko yan, sabi niya, pambihira, sir. Ang ganda ng preaching mo. Oh, Bible study tayo sa bahay. Bible study kami. Pinaptize ko December 5. December 8. Pinaptize ko December 8. Okay? Sabi ko, pambihira. Kasi binigyan ako ng Pastor Parado ng authority to baptize. He's absent. O sige, baptize. Pambihira naman. Sabi niya, sir, di ba binanggit mo? Listen to this, ha? Pag may 10 dabo, yung isa sa Panginoon. Oh, anong tawag doon, sir? Tithes. Tithes? Hindi, tithes. Anong tithes? Pag piso, banilo, tithes. Tithes. Oh. Pag may 10 baka, isa na sa Panginoon. Sir, 10 ang apartment ka. Oh, sabi ko, ano natutunan mo? Isa na sa Panginoon. Si Pastor ba may bahay? Yan siya may bahay, walang bahay. Doon na siya titira. Anong bill? Walang babayaran upa, rent, lahat. Basta ang babayaran ng utilities, tubig, telepono, everything. Eh, dumating si Pastor ng December 12. Sabi ni Pastor, from distance, Joey, sunduin mo ako sa airport. Ay, pwede yung iba lang magsundo sa inyo. Bakit? Mga anak ko si Elena. Ikaw ba magpapaanak? Taka rin ako eh, no? Alam ko na itatanong, sinabi ko pa, Bopors. Ikaw magpapaanak? Alam ko na yun eh. Hindi po, ikaw magsundo! So habang si Elena ay nasa klinik, medyo nag-level up na kami, from barangay to klinik na. Medyo mataas na yung bayad, from 350 to 3,000. Sabi ng mga kasama ni Ellen, sir, hindi mo makapanak si Mrs. Ano dahilan? Hindi issue yung anak niyo eh. Anong issue? Yung daw ako, nasa tiyan pa lang, yung umbilical cord nasa leeg na. Sabi ko, Lord, ano ba naman ang issue nito anak ko? Hindi ba pinakanak na depressed na? Hindi naman siya nabasted, magpapakamatay na. Bakit hindi naman siya inaaway? Bakit gano'n? Sabi ko, sige Lord, promise! Listen to this, ha? Promise! Again, huwag kang gagawa ng walang faith, walang love. Sabi ko, Lord, promise. I will raise my faith and I'm happy. I'm going to give 60%. 1991. 10% tithes.
10% to Pastor Fahad. 20% sa local mission. 20% sa world mission. 60% from 91 up to now. 33 years. I'm giving 60%. Excuse me. And every time I will go to Pastor Fahad, dala-dala ko yung tithes ko sa kanya. Yung tithes ko sa church, parehas ng tithes ko kay Pastor Fahad. Very fun. Yeah. That's how I love my pastor. Pumaparoon kami pagka-Thursday niya. Magluluto si Ellen ng sarap pagkain at pagluluto ni Pastor na hindi labag sa kanyang kalusugan. Maghihintay kami ron, makukwentuhan, darating siya o hindi, naroon kami, dadalhin yung envelope. Bakit? I want the blessing of God. Are you following? Yeah. Pinararamdam ko sa kanya. Hindi ako nagbago. Ako pa rin yung Joey Sauta na naakay niya sa kanya. Pinararamdam ko siya. Marami kong bracelet. Hindi ho ito fashion store. Yung si Pastor Fahad at tatay yung Robert mula sa ministry. 95. There is 96. Sabi ko kay Ellen, hindi ko na kung tumakain si Pastor ko sa siyang katila. Yeah. I'm bothered to. I want us to sacrifice. Ano sacrifice natin? Nabibigyan namin 60%. Hindi ko kaya. Pero ito gagawin natin. Yung support ko, hindi natin tukunin. Ibibigay natin kay Pastor Fahad. Paano tayo? Ang bahala, mag-negosyo tayo. Open-minded ba kayo? Kami nagsimula ng multi-level. Damay ko si Pastor Benny Abante. Damay ko si Pastor Tatay Abante. Bakit? They knew that I don't receive my support. Dahil binibigay ko Pastor. Ito yung mga bracelet na hindi ko nagkaka. Patatato ko sana eh, bawal eh. Buong 96, Pastor. 97, 98, 99. 4 na taon na hindi ko pinuulis. Pinibigay ko Pastor Fahad. Sabi ko sa kanya, nandito lang ako. Hindi ka pa kaya. That's what matters. That is what things are. Is he right? No. But he is like us. Is he nice? No. Pupunta pa yan. Sabihin mo na sa member mo na hindi mo tinatanong ang support mo para magkakalaman na! Ito tayo. Tinutulungan ka na. Angas mo pa. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. Pastor. Sinabi ko sa church 28, I am not receiving your support. Ha! Bakit? Magalit na kayo sa akin kung magalit kayo. I'm giving it to Pastor Fahad. They accepted it. Tinuloy namin yung support sa kanya. And they gave me support. Are you following? Yeah. Walang I need myself helpless. We preach nothing but the word. We weigh nothing but the word.
Tanong ko sa'yo. Member ka ba ng Ecclesia o attender ka lang? Ramdam pa ng pastor mo na member ka. Amen. Sa tuwing ako ay nakikinig kay pastor habang siya nag-preach, tinitignan ko, estudyante pa ako. How can I help him? How can I make him look good? What can I add to him? Hindi ko tinitignan. Bago yung polo, pero ito galing sa offering namin yun. Sinisis ko ka, siguro offering namin yun. We never think about that. Ano naman siya po ang ibla? Siguro! Mission offering natin yan, baka ginamit! Hindi namin. It's between him and God. Ang trabaho ko sumunod. Ang trabaho ko magtiwala sa Diyos. Ang trabaho ko protektahan at ingatan ang unity ng Ecclesia. I am one of His trusted person. Kung ako magsasalita ng pangit laban sa Kanya, wasak ang church. Are you following me? Si Joe yun eh. Siyempre, close na ni pastor eh. Pag unsaved ang nagsalita, walang effect. Pag backlighted ang salita, walang effect. Pero pag ikaw preacher, pag ikaw ang moderator, pag ikaw ang Sunday school teacher, ikaw ang kasama ni pastor sa Bible study, ikaw ang nagtuturo sa Bible school, ikaw ang kasama sa ministry, nagdadrive, pag ikaw ang nagkwento, wasak ang ministry. Am I right? It is our job to protect. It is our job to maintain. It is our job to make sure that the unity of the church is intact. Amen. Am I right? Amen. Walang I, me, myself dito. Love enables you to even disagree without being disagreeable. Hindi sa ganun karapatan kung question niyo si pastor. Problema ng Diyos yan. Hindi nyo nakita maraming taong ayaw doon sa isang kabinete ng Pangulong Bongbong Marcos, tama? Hindi matanggalin. Bakit? Walang karapatan ng mamamayan magtanggal ng appointed ng presidente. Tanging presidente lang ang pwedeng magalistakan ng kabinete. Correct? Kahit kung sa pastor, kinakailangan ikaw makialam. Ang Diyos. Bibilibin ka. The God of Almighty, the Creator of heaven and earth. Kaya namin kailangan. Tama? Kung mali yan, ganun lang ng Diyos yan. Kawawa nga yan, alam mo kung bakit? Unang-una may Word of God. Is not my word like as a fire set Lord and like a hammer that breaketh glass in pieces? For the Word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing of soul and spirit, and of joints and marrow, and the center of the intents of the heart. Paano ka na Word of God? May Holy Spirit pa. Nakukumpit ka na? May konsensya pa. Tama? Tapos may mga member pa kumakatingin. Love creates the climate of acceptance. Am I right? How can we protect the unity of the church? How? Number one, by acting in love toward other members. Sabi ko kay Pastor kanina, we always say we love Jesus. Is that right? Do we love Jesus? Don't you know that when you love Jesus, you need to love Judas? Hello? Jesus ate with Judas before he was apprehended. Jesus break bread with Judas. Tama? Si Jesus sinugasan ng paa yung tiil ni Judas. Tama?
Get thee behind me! Come on, get thee behind me! Tinawag na Diablo, Satanas! Bakit? Anything and anybody that will hinder Jesus to die on the cross is Satan's tactic. Ayaw niya sa Diablo na si Kristo ay mamatay sa krus kasi pag si Kristo mamatay sa krus, may kaligtasan. Are you following me? He break bread with Judas. He was the disciples din kasama si Judas. Tama? And then sabi ni Judas, kung sino yung mga halikan mo, may beso-beso ko ha. Yun ang hulihin nyo. Di ba? Alam niyo na yun. Diba? Pumunta siya doon. Kung saan nag-pray si Kristo. Then dumating si Judas at hinalikan. Ang sabi ni Jesus, ay friend. Bakit friend? You know why? Because Judas helped Jesus to die on the cross. Amen. Any person that will help you reach your goal is a friend. Right. Kanya nahuli si Jesus kasi si Judas nagkaruno. Kanya pinutungan siya ng koronang tinik. Kanya siya'y pinaghampas na walang beauty sa kanya kasi matutupad yung hula. Tama? Sa Isaiah 53, tama? Siya'y magpapasa ng krus. Siya'y mamamatay at mababayo pa yung tumulo ang dugo sapagkat pagka walang pagkabos ang dugo, walang kaligtasan. Kung ang kaya mo lang mahalin si Jesus at di mo kaya mahalin si Judas, I doubt your salvation. Because loving Jesus is loving Judas also. Hindi mo napansin, ihigit na hindi ka makapunta sa CR, isa lang eh. Bakit? Kasi nandun yung kininigisan mo. Lumiliit ang mundo mo. Di ba? Ano sabi mo, ang puso ko'y nagdurugo? Ano sabi mo? Ayoko na mundo ko lang tayo, iniwan mo ako sa ere mo. Romans 15:5. Lo ginawa ng Diyos ng pagtitiis at pag-iliw na kayo'y magkaisa sa pag-iisip ayon kay Kristo Jesus. Hindi mo ha? Dapat isa ang inyong mindset na dapat kung paano kayo tinatrato ni Kristo, ganun ang trato nyo sa iba. Bakit pag mali mo, gusto mo pinapatawad ka ni Kristo? Pag mali ng iba, ito nasaktan, gusto mo parusahan. Unfair. Unfair! Amen? Giggle yard? Oh! We need to live in harmony. Tama? Verse 6. Upang kayo'y may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig, inyong luluwalhatiin ng Diyos at ating Ama. Panginoon sa Kristo. We need to act in love. We need, there's a welcome here, biglang pupunta ka doon kasi nandito yung kiniinisan mo. Andito yung nambakit sa yung Sunday school teacher. Nahanap ko na. Nandito kanina eh, may problema wala na eh. Baka nagtuloy-tuloy. Yun! Andun pa. Hindi na siya matitina kasi gusto niya mag-enjoy sa langit. Tama? Hindi ko alam na yung gusto ko yun, ha? Nakatsambahan lang kita. Hindi ako marites. 1 Peter 1:22 sabi, "Yamang bilinis ang inyong kalwa sa inyong pagkalima sa katotohanan sa pag-ibig na hindi pakumpari sa mga kapatid." Okay? Kinakailangan mo ang pag-ibig na hindi pakumpari. Tignan mo na minamahal mo ang bawang isa ang isa't isa ayon sa dalisay na puso. Ningas fervently. Okay? Nagningas na pag-ibig. Naalala niyo one time, sabi ng tatay ni David, ikaw bumalik ko rin. Magdala kang tinapay doon sa kapatid mo. Siya'y pagod na. Ano sabi ni David?
Kung ipaparoon na ha. Halagaan yung tutupa. Makikita mo doon si David, may competence, may character. Hindi niya iniiwan ng kanyang trabaho. Pagbalik ko, may pasalubok pa. Ano gusto mo? Order kita sa Shopee. Pagdating niya, sabi niya gano'n, sino yung maangas na yan? Sino yan? Sabi ng mga tao, si Gulayat yan. Ang circumcised na yan. Pag malaki, di ba sa atin naisip natin, magpatuloy ka para tumangkad ka. Paano mo papaliwanag? Si David today, hindi matangkad. Si Gulayat, hindi today, ang tangkad. Tama? Mali lahat ang turo. Ito pa ha? Hindi ba? Sa atin, pagka circumcised, matapang. Eh, yung mga circumcised, durog. Yung hindi circumcised, yung matapang. Sino na naman sa akin? Mali lahat ang turo sa akin. Yung hindi tuloy ang matapang. Sabi ka ni David, hinahayaan niya, kailan ba yan? Apat na kung araw namin pinumuli. Pero naman, sabi niya, pag nabahan mo yan, natalo mo? Oh, nakakasama yung anak ng hari. Uy, crush ko yun. Bakit? Nakita ko sa Instagram mo, kaganda eh. Nilalay ko nga pati sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, talaga, ano pa mangyari? Ikaw magpapayag ng tak, uy, gusto ko yan! Ano pa? Sa palaso nakikita. Sabi gano'n ni David, sabihin nyo, i-post nyo ha! Nakabahan ko yan! Nag-viral? Umara! Narinig ni Elia! Tatay mo na! Version ko to, wala sa King James ko ha? Pinapangnahan ko na ha? Pinapangnahan ko sa King James. Okay? Kaya sabi ni Elia, ano itong nabalitaan ko? Ikaw inutusan ng mga mamagana ng tinapay. At pagkatapos sinalaban-laban ka rin eh. Ikaw yung ayos. Ang sinabi ni David, wala ba dahil? Is there not a cause? Hindi inaway ni David si Elia. You know why? Walang premyo. Nasaan ang premyo? Nakay Gulayat sa hindi tuloy. Yun na, baka magkamali ako ng salita. Kontik nang masabi ko yung kasi. Pag inaway ni David si Eliab, pagod na siya, nagkasala pa siya, hindi pa niya napakita yung sinasabi na dapat ang pag-ibig ko'y walang pakunwari, unfeigned love to the brethren. Dapat pag-ibig natin ang buong ningas. Am I right? Hindi inaway, kaya inaway niya si Goliath. Tama? At nung hinarap niya, sabi ni Goliath, ano ko rito? Aso, may dala ka tungkol. Tatagpasin ko ulo mo. Ano sabi ni Goliath? Ni David, ako tatagpas ang ulo mo, papakain kita sa mga ibon. Ano ginawa ni David? Kinuha niya yung kanyang tirador. Tama? At kanyang binitawan sa tinamaan. Tama, help me sa tinamaan. Sa noo, hindi ba dapat matihiyak? Magpataong! Bakit hindi nyo? Dito din maliwan yung pagkaroon dapat? Magpataong! Dinabukan ng Diyos. Alam mo bakit? Hindi niya inaway si Elia. Alam mo kung bakit hindi tayo tatagupay? Ang inaaway mo, kapatid. Hanggang nang aaway ka ng kapatid mo, kung gagawa mo, hindi ka pagpapalaki. Hindi ko mapaliwanag, pastor, tatay, paliwanag mo. Hindi ko tinawanag sa mo, hindi ko dapat patiya. Magpataon! Tinulungan ng Diyos, bakit? Hindi nag-away ng kapatid. Amen. Ang dami mo nang inaway ng kapatid sa church. Ang tuwa ka pa, ang dami mo nang napaalis sa church. Hindi na sila nagbalikan. Hindi mo kumakanta ako habang kumakanta ako, di ba? Nakatingin ako sa kanya. Nakatas pa yun. Ha? Kinakanta ba? Di ba? Kinakanta. Oh, di ba? Bata man ito, hanggang gabi ka. O umanabayo man, pigat sa bayo. Bang! 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 Kaya nakawisan! Ang dami mo nang nabali sa church. Paano tayo pagpapalain ni Isabel?
Minahal ko si Pastor Bahal. Nagkaroon kami ng problema sa church. Nawalan ako ng 85% ng staff ko. Good people, wonderful people, mga cheerful givers ko nawala. It's my fault. Nothing. They're good people. Maayos ito. Ako. I cannot blame. Bakit? Ano? Yeah. I cannot point their finger. Tama ko na kami. And every time I see empty chairs, I remind